Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Good morning, good evening, everyone, and welcome back once again to Midlife Crisis. That's from Manila to New York and back. Ayan. So, has it been a week? Yes, it has been a week. So, once again, we are your hosts. I am Pen. I am Raquel. Jaco. Matthew. Julie. Nakakatawa tayo talaga, no? So, as the new year comes to an end, we'll be having our third episode. The episode for tonight is, naka-third pa tayo. Episode for tonight is very interesting. Lahat ng tao, ito ang concern. Tungkol sa pera. So, what we're going to do for now would be talking about bad financial habits as we grow older. Tayo yon. Madami tayong realization when it comes to finances. Good financial habits as we grow older, di ba? Meron tayong mga self-realization, yung mga ganyang bagay. Mga good practices that we can share to our listeners. Madaming tayo para sa ating mga sisters. At what we're going to do is to have this short, brief card therapy na aking i-conduct. So this would be a tarot therapy. So this would be, just to give you a disclaimer, this is not fortune telling. It's all about self-realization. So mapaparealize natin na ano nga ba dapat nating matutunan for this year at ano yung dapat nating mabago. So we're going to have this ability to understand effectively, use various financial skills, including our personal finances, how we manage money, budgeting, and investing. Ito yung pinaka-topic natin tonight. Nice. I'm actually very excited, no? And thank you so much, Matthew, for opening up our podcast for today, because this is really something that we, as people in the midlife section ba ng buhay natin, we initially started, as students, and then we eventually graduated, and then we started working and being part of the workforce, and then we started earning. Pero as we started earning, hindi naman din agad-agad tayo na-equip. Even yata yung mga nakapagtapos ng business administration, management, or even finance, were not fully equipped on how to really fully manage their businesses. Or if not, we may have been academically equipped, pero practicality, through experience, medyo hirap pa rin tayo, or we were still, kumbaga nangangapa. And I guess to your point, as part of our topic today, I want to start it off with ano ba yung nakagisnan ko na financial habits when I was young. Well, siguro bawat batang Pilipino yata nagdaan sa alkansya, no? At yun yung pinakasimula ko na mag-iipon, tas may and I just wanna link it doon sa topic natin from last week, tradisyon. Sabing ganon, may kasabihan din na, hindi magandang alkansya kasi para ka nag-iipon sa may sakit or something, ganyan. But basically, on a financial standpoint, we were all taught at home na mag-start ng financial management through alkansya. Na a part of your baon, ise-set aside mo na kagad, you will be given yung baon mo for the day, na syempre naka-allocate na yung para sa pamasahe ko, para sa lunch ko, pero ano pa yung pwede kong itabi para kung meron akong gustong bilihin at the end of the week, or at the end of the month, or kung ano man yon, right? But it all starts with that for me as I started. Pero siguro mamaya I'll share more about my bad financial habits as we progress. Pero as a kid and as a Pinoy kid, ganun ako nagsimula ng financial management ko eh. Okay, sa akin naman, I was raised, yun din, alkansya, pero
to add to that, I was raised with price matching. So, kung magkano may ipon ko, tinatapatan ng mom tsaka ng papa ko. Tapos, kung anong gusto ko Wow, bongga. mabibili ko. Pero, yun nga, again, very limited. Ang mindset lang is savings. Walang mindset of mag-invest. Correct. Mag-save ka lang. And then, kung magkano yung masave mo, yun ang magagastos mo. Which is back to zero ka na naman. So, I'll discuss more later kung paano ko siya na-modify ngayong adult na ako. Nice. Ako naman nung since na-mention yung pagtatabi, I was raised by that particular technique na meron kaming allocation. So, yung savings na tinuro sa akin na dapat naka-allocate kung magkano yung maiipon ko, naka-allocate na ito yung gagastusin ko sa school, sa notebook, sa ballpen, magkakahiwalay siya eh. So, meron siyang pupuntahan na bawat parang notebook. Ako dati doon nakasingit yung papel na pera. Okay, sa mga coin ba. Nadala-dala ko siya hanggang ngayon na meron akong sari-sariling card or libreta, di ba? Yung libreta na tinatawag na kung meron akong extra money, tapos i-allocate ko na siya na ito sa house bills, ito naman para sa water bill, electrical bill, ito naman para sa savings, ito naman para sa doon ako natuto sa paggagawa ng meron mga libreta. Yun yung card siguro. Magandang technique din at least until ngayon nagagamit ko. Ako yung dagdag dun sa mga sinabi nyo. Siguro kasi, nanay ko kasi kumbaga lumaki ako na yung nanay ko may tindahan. So kumbaga at a young age, halimbawa, nung elementary uso yun magko-collect ka ng mga different stationaries, ganyan. So ako, para makabili ako noon, humahango ako, di ba, humahango. Kumukuha ako ng paninda. Dito lang malapit sa kabilang street. Ibebenta ko yun sa mga classmates ko. Tapos yung parang pinakatubo niya or yung kikitain nun, kumbaga meron ako ng stationery. So, yung ganun. Kasi siguro dahil nga yung nanay ko, negosyante. Tapos yung dun sa pag-iipon side naman, siguro na ako dun sa porsahan. Kasi yung tatay ko talagang into saving siya. Kaya kahit hindi ko naiintindihan, may time pa na galit na galit ako sa kanya kasi yung ipon ko ng pinamaskuhan ko nung bata ako. Di ba sabi ko nga sa inyo, 4 lang yung ninong tsaka yung ninang ko. So talagang ang liit lang nung napapamaskuhan ko. So iniipon ko parang yung 5 or to 10 years na ipon ko. Bigla ba namang i-withdraw at inilagay doon sa isang type ng deposit sa co-op na hindi mo siya ma-withdraw, yung share capital. Hindi ko talaga alam during that time yung ganyan sa pag-iipon. Pero malaking factor yung ngayon mas na-appreciate ko. Tapos yung una kong sweldo, Diyos ko, kinuha niya ako ng insurance. So yung buong premium nung sweldo ko, binahid ko lang sa premium ng insurance. Ngayon naman, kumbaga parang na ako, harvest na ako ng mga So, kumbaga yung, in a way, parang yung, sabihin kong yung strong na personality nung father ko sa pag-iipon is, hindi ko man naiintindihan during nung bata ako, na-appreciate ko siya nung nagkaisip na ako. And siguro yung entrepreneurship naman na mindset is, nakuha ko naman sa nanay ko bilang nagbabantay ako sa tindahan or sinasama niya ako mamili sa Divisoria para doon sa paninda sa tindahan namin. So yun yung yun yung upbringing ko in terms doon sa financial literacy. Yan. Ako, siguro, nakakatuwa naman na at a very young age, meron na kayong ganun. So parang wala akong konsepto ng pag-iipon. Kasi wala rin akong susubik kasi eksakto lang or minsan pa nga kulang yung kailangan kong gastusin. And siguro, with that experience, mas binavalue ko yung pera now. Parang gano'n. Siguro yun yung magandang mapag-focusan natin na based doon sa mga experience na yun dahil salat ka, right? That's why nung dumating ka na sa point na ikaw na kumikita ng pera, sobrang binavalue mo yung bawat pasok ng pera. Parang ganun. Then, may share ko kung paano ako mag-budget now and gano'n siya ka-structured. Meron share ko, meron akong 10-year plan. Naka 10-year plan ako na ganoong sistema. Pero I think dun sa younger years ko, fortunately, I don't have that
siguro yun nga, yung idea, mindset ng pag-ipon, because siguro dahil nga kapos, wala akong maipon. So parang living by, ano lang ako, kung ano yung meron for the day, kinabukasan nga, hindi ko na maiisip kung ano yung ilalaan ko. Parang ganon. Actually, maganda yung naging impact nito for both. Ako as I'm listening to your stories, maganda una, very commendable yung guidance na nakuha ni Raquel as she was growing up kasi may guidance siya ni nanay, ni tatay, no? Tapos ang isang maganda naman, due to the lack, si Checo mas naging prudent siya, no? Mas naging frugal siya when it comes to spending habits niya, managing ng spending habits niya. Ako kasi, iba yung naging impact sa akin eh. Una, I was never really taught how to invest. Ang naisip ko lang, na talagang pumupukaw sa akin ngayon is that alkansya. Saving is not investing. So yun yung isang bagay. It's totally different. Yung whatever money that you were able to save, it's not an investment for you. If you are, and this is a very sad story for me because I only learned this when I was an adult na, no? Na parang matanda na ako na, nagtatrabaho na ako noon. Why am I saying that maganda rin yung naging impact kay Checo noon? Kasi iba yung impact sa akin. When I started working, due to my lack, si Checo kasi, she used her, yung experience of lack before to help her manage her future better. Sa akin, hindi. Look for information. Diba? Yes. Pero kasi sa akin, iba. Ang naging impact sa akin nito was para akong sabik. Sabik ako na gumastos. Kasi meron na akong sarili kong pera eh. So this is the time na and I can still remember it, ang unang-una kong sweldo was I bought a brand new TV para kay mama. So it's not an investment, it's a form of spending right away. Kasi wala akong buying power when I was a kid. I don't have that power eh. I don't have the power to have money to be called my own. Kasi sanay lang ako na lahat ng pera ko is coming from relatives. Hindi ko nga alam kung paano kumita eh. And then for the very first time na I received my ATM, I received bago na ako ng PIN ko, all those experiences was also exciting for me. Even the first credit card and all that. And what I know is that kailangan kong gumastos kasi hindi ko yun na-experience eh. And that's yung sabi ko nga, tinatabi ko talaga yung bad financial habits kasi yun yung marami ako. Not to mention, now as I have grown older, another challenging for me is that since I was never really taught how to invest properly, I started investing to businesses that is near to my passion, but I don't know how to start it up. And I never asked for help. I never asked for guidance. So that's another bad financial habit for me, na to risk a big portion without guidance, without education, kasi ang alam ko lang, anyway, money is there to be spent. Yes. Yun ako eh. Kung ano laman ng alam mo, alam mo, nabanggit mo kanina, Mama Pen, yung first sahod mo, you bought a television for your mom. Alam mo, natandaan ko tuloy, ang unang-una ko namang, I think maganda pag-usapan sa NAB. Unang sahod na natin sahod, di ba? Kasi ako insurance maganda siya. Ako, diba, yung tipong masaya ka na kahit palabas ang pera doon dahil binili mo, pero marirealize mo na okay din kahit hindi siya good investment kasi naging masaya ka. Kasi ako, I'm sure ganun din naramdaman ni Mama Pen, di ba? Nung binili niya yung brand new TV para kay Tita. Kasi ako, binili ko, unang-una ko talagang binili would be Christmas tree para kay Mami. Kasi yun yung talagang sabi niya. Kasi may little Christmas tree kami na kinalakihan nung bata kami. Ito, hanggang ngayon, ito yung inaalaga kong Christmas tree. So, yun yung naalala ko nung binanggit na unang-una kong sahod, napunta siya sa Christmas tree para sa mami ko. Wala, natuwa lang ako. Hindi lang Christmas tree meron kang entire Christmas village. Yes. Isang village na ang binili.
Ako Wala, naman, ikaw, first salary yes. ko, ako nagbayad ng lahat ng bills ng bahay. Ay, yung galing. Wow, di ba? Ang saya. Pero I would rather it be like Raquel na insurance agad. Pero again, learning curve. Oo. Hindi ko ang naman din saya. ginusto yun during that time. Yeah. Para palang para bang nung time na yun, ang sama-sama talaga ng loob. Punta talaga sa insurance yung first sweldo ko. Although, ang plan ko during that time is ibigay din kila nanay at tatay yung unang sweldo. Pero, ibis na tanggapin nila, pinambayad ng premium ng insurance. Yeah. Ikaw, Checo. Kasi Checo. Sa unang salary. Oo. Ako, nung unang salary, no? Pagkatapos na may Bakit ko na hilo-hilo. ganun? Pagkatapos na may hilo-hilo. From New Ang dami York ka- and Ang daming Manila ganap and dito back. sa... Ano kasi ako? Anyway, ang natatandaan ko nung unang salary ko, ang nasa core memory ko, sofa. Ang unang-unang binili ko sa bahay. Isang magandang sofa kasi parang wala kaming sofa noon sa bahay noon. So yun yung una kong ginamit nung sweldo. And siguro parang since parang mayroon kang parang some sort of sense of pride na, uy, ako naman yung nakakapagbigay dito. Parang malaking Correct. porsyento ng sweldo ko noon, binigay ko sa mom ko. Di ba parang nag-start ako magkaano, parang mga 14,000 lang, 12,000, parang ganyan. Pero parang dahil sabik ka and siguro dahil nga deprived ka sa money, and I know how my parents, especially my mom, no, really worked hard for us na talaga pinagkakasya lang yung pera sa amin. So that's why nung unang sumweldo ako, gusto ko iparamdam sa kanya na, uy, ako naman, ay kayo naman, parang ganyan ang bibigyan ko ng suporta. Eh napakasarap sa feeling, no? Na kahit Totoo. para maliit yung sweldo mo, pero given nga yung ganoon na experience nung nakaraan is yun. So yun yung Totoo aking yan. Alam mo yung pagbibigay sa magulang, 'di ba? Totoo naman na hindi naman nating responsibilidad bilang anak, 'di ba? Pero maganda naman siguro yung ugali na magbigay para pasasalamat kumbaga na something you give back to them. Yung hindi naman sila aasam na magkano ba yung kailangan or kung magkano. Pero ang laking bagay yung makita mo, nangingiti sila, di ba, na kung anumang amount yung inabot mo, malaking bagay galing sa anak. Ako talagang yun, sana matutunan din ng mga sisters natin na something to give back dun sa mga nag-aruga, guardian or magulang, parents. Mas maganda something like that. Si Raquel, hindi ko pa narinig ko ano sa tingin mo yung parang, sorry for the term, pero ano yung bobo moments mo na nadaanan mo ba? Meron ka bang ganon? Ay, kasi sa'yo, una mong sweldo, di ba? Una mong sweldo. Insurance agad. Ang insurance mo. Oo. And that Ang galing is, agad. parang, kasi well-guided ka pero meron ka bang na-experience sa parang bobo moments when it comes to financial habits? Parang wala akong maisip. Wow. Alam nyo kasi, Ikaw na. siyempre, laking ito kooperatiba pa. yan. Oo. Ito nga. pa. Tama Good. agad. May natutunan pa ako sa school. I think grade 3 yata ako doon kay Mrs. Chavez or kay Ma'am Almodal ng grade 1. Pagtupi ng pera sa paglagay Ay. sa wallet. Ultimong yun natutunan ko sa teacher. Alam mo, Ewan ko, nabanggit siguro mo yan. compliant lang ako. Totoo. Alam mo ako naman, until now I am so proud. Ito kinuha ko kasi I just want to make a sample. Kasi ito, kahit dun sa school o kahit sa mga mapunta, nahihiya silang suklian ako. Dahil gusto nila straight at planchadong ang papel. Kasi ako, naturuan din ako na never magtutupi ng pera. Ako daw? yun, never magtupi ng pera sa wallet. So dapat naka-straighten up daw sila. Yan turo sa akin dito sa bahay nila mami na dapat planchado ang pera tapos sunod-sunod siya tapos yung mukha facing you. 'Di ba yung paper bill dapat naka-face sa iyo.
Tapos Oh my sunod-sunod, kung 20 bill, Color-coded. 50. Yes, color code. Para alam mo kung ano yung kukunin mo agad. Pero totoo naman, kasi kunyari magbabayad ka, alam mo agad kung ano yung bubunutin mo eh. Tapos sa maganda, di ba? Ito nga yung Organized. sinasabi, malansa pera ng Philippines, di ba? O alam ni Julian, tayo nagta-travel, di ba? Iba-ibang pera natin sa ibang bansa. Iba yung amoy. Kasi hindi tayo naturuan, di ba? Mag-value ng pera. Yun yung maganda sa ibang culture. I am not referring na parang inaano ko yung culture natin, yung mga Pinoy pero sana matutunan ng mga bata. Ako tinuturo ko talaga na ganito dapat magpahalaga doon sa pera. Hindi naman natin na jojosin or we're going to worship the money itself. Ang sinasabi ko lang, we value. 'Di ba yung ang baho, 'di ba? Totoo, malansa yung papel. Pero sa ibang bansa, 'di ba, ang linis. Alam, ayaw mo lukutin. Ba't nagagawa natin pag nasa ibang bansa tayo? Bakit pagdating dito sa bansa? So sana matutunan din natin na wag lukutin yung papel tapos wag basta-basta i-crumple, 'di ba? Yung nasa chip, naka-rolyo, naka dito sa fingers, yung mga ganung bagay. Sana matutunan na hindi dapat ma-value talaga yung papel, yung mga pera, kumbaga. Siguro ang pinakamahirap talaga doon yung ilukutin yung barya. Totoo naman. Last mo na yan Witty yan. Last ko na yun. Pero hindi. Siguro, I guess, yung hanga ako talaga doon sa, and I'm sure yan yung maraming ma-share sa atin sila eventually, no? Ako isa pa siguro na pasmado ang aking isip when it comes to financial management. Ano ba ang pundasyon ko? Ang pundasyon ko nga, alkansya, nung elementary. Tapos, nung high school, ang pundasyon ko naman, paluwagan. Maganda bang pundasyon yung mga yon? Pero, still, it remains to be part of a growing Filipino kid, no? Isang Pinoy na bata na pagdaanan ng alkansya, pagdaanan ang paluwagan, na dun mo unang ma-experience yung first financial loss mo kapag biglang may tumiwalag sa paluwagan along the way. Na biglang, hindi na siya sumweldo lang. Yung feeling of betrayal. Hindi ka pa sumasahod. Yung pag ikaw ay nasa hulihan, no? Napila. Yun yung first financial loss ko noon. And it really stuck on me na sabi kong ganon, moving forward, I'm going to be much wiser when I spend it. Na if I'm going to spend it with anything. Pero, ayun, may nagdaan na pusa ngayon sa akin. So, pero... Ang daming commercial dito, no? Pero siguro, ang isang bagay na natutunan ko is that, and this I take by heart, no, na still, money is there to be spent. If your goal is to make it grow. Pero, be wise about it when spending by asking people who are successful. Doon ko natutunan to really speak to people whom I admire, no? Na alam mo, meron na siyang ganitong business, they started ng ganito, and I wanna, get the concept. And those people na alam mo naman din na hindi ka pagdadamutan, no? Yung kasi, 'di ba? Kasama na rin yung sa kultura eh. But that's one thing. Another siguro isa pa, and I've been experiencing this because I have the tendency to jump from one company to another, is that even before I fully resign to any company, is that makakapagsubi ako ng enough para doon sa estimated or calculated time frame ko wherein I'll be able to land myself a new job. So that I won't be parang under the water during the time of kawalan. But still, life happens and all that. Pero I guess those are the things that I've learned over the years. And it's still a continuous learning process for me. Financial habits-wise, or at least financial literacy-wise. That's how I see it. It's a continuous learning for me. Wala pa nga ako sa mga hedge funds and all that eh. Masyado pa akong musmus na ganon. But I'll get there through the help. And I really want to hear your thoughts about this, because this is something that will really prepare and very important, especially whenever the books are closing at the end of the year. How do you plan to manage your books in the following year? Yung mga ganon. Ako naman, go for it. Sige.
No, actually, siguro iwan lang ako ng tanong, no? Kumbaga parang, ano yung trigger? Ano yung naging trigger? Bakit nagkaroon ng shift ng mindset ninyo from your old habits, no? Or yung mindset ninyo from dun sa kung ano yung ngayon kayo. Parang gano'n. Ang trigger ko, Lulu. ang trigger ko was an interview with Boy Abunda when I was 18 years old na napanood ko. Tinanong siya, what's your biggest fear? So Boy Abunda is a renowned host in the Philippines. He was asked, what's your biggest fear? Ang sagot niya is to grow up old, alone, and gay. So, ang trigger ko was, okay, there's a possibility I can grow up alone, being trans. I don't want to be broke. So, as early as that, when I started graduating, I was very fortunate na introduce ako sa book ni Francisco Colayco, Pera Mo Palaguin Mo. So, that's when I learned about insurance, learning about protecting yourself. Kung mamatay ka man na maaga, magkasakit ka, protected ka. That's through insurance. Doon ko natutunan na magtabi ng emergency fund, like what Mama Fen said. Doon ko natutunan na paano mag-debt consolidation if in case may utang ka, paano mo siya malilesen at mabayaran agad. And then eventually investing. So doon nag-shift yung mindset ko from being a saver to an investor. Doon ko pati natutunan yung mindset na, yung sinasabi ni Sir Matt, na money is a good slave, but a bad master. And from then, at the age of 18, 19, yung naging mindset ko is, for me, money is a tool, a test, and a testament. So, swertihin ka dahil meron kang pusa. May pusa kang padaan dyan, Stephen. So, naging mag-guess. Gusto niya kung may mag-guess. money, I'll use it for experience as a tool para, alam mo yun, to have experience and para mapasaya ko yung mga mahal ko sa buhay. But at the same time, hindi ko siya ginagawang master ko. Like, I still save for myself. I invest for myself. Or if in case I need it, I know I'm protected. So, nag-start yun. Hindi ngayong midlife. Nag-start nung quarter life crisis ko. So, Ang yeah. galing mo naman at a very young age, 18, 19. Thank you to Francisco Colayco. Ang galing. Kasi ako, kahit na nag-start ako ng magtrabaho, kasi nga, diba sabi niyo kanina, parang to share ano yung binili niyo nung bago kang sweldo and whatnot. After nung nag-start ako I mean, kahit nag-start na akong kumita ng pera, I would say na hindi pa rin ako ganoon ka financial literate. Why? Because meron akong mga moments, if I remember it correctly, na parang, saan napunta yung pera ko? Bakit wala na akong pera? Parang ganyan. So parang, bakit parang dumadating na naman, siguro malate pa yung sweldo ko noon, but dumarating na naman ako sa point na, uy, pag pecha de peligro, di ba? Pecha de peligro, pag So ngayon, quincenas, malaki 30, na. oo, parang gano'n na. Tatasabihin ko pala. Oo daw. Ayoko kasi na Oo. putulin. Pero Oo. since pinutol mo na siya, ang laki na ng sweldo ni Ma'am Teco. Oo. At tagal Hindi, nga bago kasi- nag-react eh. Mga walang Magaan yaya kayo. tayo may mag-react. hindi na maraming sabawang noodle. Yeah. Oo. Hindi, kumbaga parang yun nga, kumbaga parang nakakatuwa lang si Julie na at a very young age, 18, 19, kailan ba tayo nag-start magtrabaho? 20s na, di ba? Pero that 20s. time, ako, parang shocks, hindi ko pa ma-manage pa rin yung mga finances ko. Hindi naman during tayo that time. tinuruan. Tinuruan tayong hanapin ng center of the circle. Di ba? Yes. Totoo That's true. naman, totoo. Pero Actually, hindi tayo parang ako tinuruan lang- yan ng practical sides. ako nga Totoo. parang feeling ko Oo. mas nakatulong sa akin si Raquel. Mm. Siya yung Pero parang actually- isa sa mga Pro At least bono nung yan. 18 Ngayon, malaki na nung- sweldo mo, magbayad ka na. Oo, at saka nung Ng ano? 16 years old ka, ng advice. Oo, talent fee. Yan, Naka 16 years old ka, Checo, maaaring hindi mo man alam yung mga ganong financial literacy. Sabi nga ni Judy, at least alam mo naman yung kabuuan ng pi na maliban sa 3.1416. Tapos alam mo rin yung mga atomic weight ng mga bawat chemical. Elements. I think yung sinabi mo na ngayong malaki na yung sweldo mo, magbayad ka na. I think yan din yung pwede nating baguhin as a mindset na parang our lifestyle is based kung magkano yung na-earn natin. I disagree with that. Dapat Yes, we yes, ako rin. live below our means. Like, Yes. nakala ko when I left the Philippines, very basic ang salary ko that I managed to survive. And then when I started working humanitarian aid,
naging euro, lumaki, nag 7 times yung earning ko per a month. Pero yung mindset ko ganun pa din. Nandun na yung habit development which I hope It's na the develop habit. sa akin when I was younger pa, ng mga 4, 5, 6 siguro. Pero again, nakatulong pa rin yung saving mindset, yung investing mindset ang hopefully nadagdag sa akin. Ay, May hello? tumatawag. Alarm ba yun? Meron ba tayo Hello? phone-in question? Meron ba listener dyan? Dami natin. Nakakagulat. Dami natin Narinig bloopers, pala. commercial ngayon. Nakakagulat yun. Naririnig tayo. Pero totoo yung sinabi niyo. Kasi yung ako, yes, Sir Raquel, go. Hindi yun, narinig ko yung mga kwento nyo. Parang narealize ko ngayon, ang blessed ko pala. Yes. Totoo. Alam mo yung, Totoo. yung, kasi kami rin, nung mga bata kami, kumbaga parang tatay ko noon, during that time is nagta-tricycle yan, trabahador sa UTEC, sa factory. Nanay ko talagang, nagtitinda ng tsinelas sa Baclaran, ganun. Parang sila talaga yung talagang blessed ako doon sa parents ko. And habang lumalaki ako, yun yung talagang thankful ako sa kanila na talagang, kasi bawa tatay ko mag-uuwi yan ng 1 kilong lansones. Hati-hati kami niya magkakapatid. Ay, naalala ko na, tig-5 lang yatang lansones para sa aming 4 na magkakapatid. So kumbaga yung sinasabi ni Cherry Liz kanina tsaka ni Julie na parang ako rin, ko doon, hindi ako na pag lumalaki yung income mo is nagiging maluwag ka, hindi. Sa totoo yung sa Correct. spending habits, mas doon nagpa-factor na kahit maliit yung sweldo mo or malaki yung sweldo mo, kung gastadora ka at hindi mo, kumbaga yun yung nakagisnan mo or yun yung naging practice mo, hindi talaga rin. Kahit milyon pa ang sweldo mo per month. Yan, totoo yun. Yan. Yes, it's the habit, di ba? Mm-mm. Nabanggit nyo kanina yung yung pagpaparty-party, naalala ko na naman. Ganun din kami Dami before mo kasi naalala. kasi nung bata kami magpipinsan dito sa compound, di ba, papadalan kami ng package from the US. Tapos party-party yun, nandun ako rin magpaparte. Kahit yung mga M&M sa isang malalaking supot, binibilang namin yun per piece para party-partihin kung ilan yung magpipinsan na bata. So, pati sa pag nasa bahay, kunyari yung Milky Way na chocolate, hahati lang namin yung isang bar kasi 4 kami sa family. So, hahatiin namin yun. Hindi namin siya uubusin ng isang bagsakan. Yun yung maganda rin natutunan ko na dapat yung let's not go beyond our means, di ba? Yung tipo na hanggang dito tayo, dito muna. Di ba, gas-gas, it's a cliche. Yung kasabihan natin sa Philippines na habang maiksi ang kumot, manatili tayong mamaluktot, di ba? Huwag tayong basta-basta kung ano man. Tapos gustuhan ko din yung mga pinagsasabi natin kanina, and especially the question with Checo, kung ano nag-trigger. Ito, masishare ko kasi, ang nag-trigger talaga sa akin, yung nasa school na ako, I'm working already as a professional teacher, yung tanong ng mga teachers sa bata. Doon yun ang nag-trigger sa akin. Hindi ako yung tinatanong, pero yung tanong parang patungkol sa akin na sabi, anong gusto nyong maging paglaki nyo? Yun yung tanong. Anong gusto nyong maging paglaki nyo? At lahat tayo, natandaan ko, lahat tayo na Filipino kid dumaan sa ganung tanong. Anong gusto mo paglaki mo? Tapos ang laging sagot, diba? Gusto ko po maging doktor, maging nurse, architect, engineer. Pero walang nagsasabi ng businessman. Diba yung walang nag-orient kasi sa atin kahit sa school na dapat tayo maging employer. Lagi na lang tayong employee. Yun yung sabi ko, teka nga, parang ang mali ata nga naman ang tanong sa mga bata. So, nasa atin rin pala, nasa sekta rin pala ng education system natin ang diferensya. Bakit tayo ganun yung way of questioning natin, di ba? So, yun yung nag-trigger sa akin dito sa mga financial literacy and habits. Do you think kasi as a culture, nandun yung mindset natin na dapat titulado ka, professional ka? Yes, yun. Yan. Yan, di ba? Could Ang be, batip, yes. di ba? Aminin natin o hindi natin aminin sa sarili natin. Parang Ang baba parangalan ng yan tingin, di ba? Ang baba ng tingin kahit kamag-anak kapag hindi nakapagtapos. Correct. Di ba? Iyan ang baseline. In all humility, and I just want to, stand as a living testament to this. Si Julie kasi, ang unang nagsabi sa akin yan, college pa lang din, habang ina-adjust ko yung bra niya sa isang pageant, no? Basta ganyan. Tapos ine-explain niya kasi sa akin yon na
parang ang ine-explain niya sa akin is that palagi mong uunahin yung savings mo bago at saka expenses. Ano yun? Paano uunahin mo muna yung mga parang savings mo tapos yung mga importante mong expenses bago yung wants mo talaga. Yeah, ang equation kasi natin in general is savings equals salary minus expenses. So Right, kung right, yung right. magiging savings mo. So dapat i-shift. So shift yung X at Y according to Right. Ma'am Enriquez na ang ating expenses should be equals to salary minus savings. Automatic may fix ka ng savings. Yan din yung ano, ano. standard percentage pa yan, di ba? Yeah. Would you know? Ano yung Yes, standard meron. percentage dapat? Ideal, I would say, I na yung mga- savings mo. Yeah, I use 70-20-10. 70 as much as possible. Doon nag-start ako, 70 was for the expenses, 20 automatic savings and insurance and stuff. 10 tithing or anything charitable. Yeah. Basta ako kasi alam ko nung bata ako, nung natanong ako na anong gusto mong paglaki, gusto ko maging kapwa. Kasi lahat gustong makatulong sa kapwa. So doon ako sa kapwa. Akala ko lang tuloy yung kanina. Sorry. Ayop ladies and ka. gentlemen, mga kapitbahay. May tumataang pampusa niya na. Kailangan ko humirit pa ng isa. But since andito na tayo sa realization part, no, siguro, I want to start it off bilang, ako yung hanggang ngayon, sasabihin ko na my expenses is always bigger than yung pumapasok. Ever since I started working, I made a parang promise kay mama, and I don't, this is out of love really. Alam ko na hindi responsibilidad ng anak ang mga magulang and all that. And it's not even a way of showing how grateful I am for them, because whatever I do, it will always fall short to the real meaning of how thankful I am for them. Kahit magtrabaho ako buong buhay ko, kulang pa rin yung ipagtatrabaho ko para matapatan ko yung sakripisyo nila sa akin. Pero, to make a point, I have always been, or tried at least, I've tried my best, I've done my best to really share with the family's expenses. Not only from the utilities, the bills, and all that, but even to the needs. And sometimes, I'm very grateful, I feel so blessed, na even to the wants of my nephews and nieces. And it even extends outside of the family. Pero kasi, ang realization ko dito is that, regardless, because we're talking about financial literacy, pero sa akin kasi iba yung impact sa akin. My investment goes beyond the financials, and I think doon ako mas magaling when it comes to what is it that I'm really investing on? Am I investing to make me more financially free and be better when it comes to managing things that have expenses on it? Or am I already good with the alam mo yun, yung parang other investments, like investments of friendship, investment of ganito, pero is it wise? It's always a question that I have. Enough ba to? Am I on the right path? Am I including the right people in my right circle? Is this the investment that I want? Because for me, investment is not only limited to just financial literacy or financial freedom, but it covers a lot of things. But that's me. And that's the reason gusto ko mauna, kasi ako yung pinaka, and until now, I'm still admitting it, na when it comes to financial literacy, I still need so much advices from you guys, and I'm very thankful to God na I have friends who are very keen when it comes to not only financial literacy, but also, you know, financial management, wealth management, dun sa iba nga sa inyo, no, na, to that point na. And thank you. So yun yung sa akin na part. Siguro ako na lang, no, medyo hindi na rin ako nakahabol doon sa conversations niya kanina. Nasa realization na pala tayo. So, ang sarap pag-usapan eh. Ang sarap pag-usapan itong actually pera. Pero huwag ka mag-alala, Stephen, kasi
kahit naman kami, I would say ako rin naman, kahit ngayon pa Yes. rin, meron pa rin akong struggle in terms of managing our finances, especially nung family ako, right? Kanina na-share ko yung parang right now, because of, siguro ang naging trigger kasi sa akin, medyo late na I would say, mga 20s na. Kaya medyo nainggit ako kay Julie kanina na at a very young age, 18, 19, nagkaroon na siya na parang shift ng mindset niya. Ako hindi. Ngayon ko lang ito sasabihin sa inyo, pero nagka-shift lang ako nung nag-asawa na ako. Kumbaga parang yung sinasabi ni Raquel, alam ko si Raquel nagsabi sa akin, uy, bes, mag-invest ka sa insurance. And then actually, my mom, financial advisor din siya eh. Nag-work siya sa field plans, parang ganon. And then nag-offer siya sa akin ng parang insurance. That time, naiinis ako sa mom ko pa noon. Kasi parang, ano ba yung gasto, ang mindset ko, ang thinking ko ng gastos lang yan. Kaya lang, syempre, kailangan ng quota, ganyan. So, napilitan pa akong kumuha sa kanya. Pero nag-asawa ako, doon ko na-realize na, okay, parang napaka-importante pala nito. Right? Na sana pala, before pa ako nag-asawa, nag-invest na ako sa ganoon. Kasi, nung nag-asawa na ako, syempre, ang dami ng gastos. Gatas, bakuna, whatever na kailangan na nung bata. Na sana, nung dalaga pa ako, is nakapagsubi na ako. Kasi kapag nagkapamilya ka pala, ang dami mo nang gastusin. So, yun is, ang pangit ng naging simula ko. Maswerte kayo, especially si Raquel ang pinakamaswerte dito. Kasi meron siyang strong background ng business mindset, pag-iipon mindset. Ako, siguro karamihan siguro sa atin merong ganitong experience na natuto based na lang sa experience. Yes. No? Yes. Walang nagturo pero based sa experience mo, ito yung lumaki ako na salat kami, ito yung nung nagbago yung somehow siguro yung status parang ganyan, mas binavalue ko pa din yung pumapasok na pera. Hindi pa rin ako yung parang magarbo kumbaga. Inilalaan ko siya doon sa mas importanteng bahay. So for example, right now, salamat kay BCC kasi meron na kaming bahay. So yung mga allocation, sasakyan na pangangailangan ng pamilya ko, doon ko talaga ini-invest. Lahat ng mga insurance ko, lahat ng anak ko, kami lahat may mga insurance. So ako, I'm proud na from doon sa mindset na laging kapos. Ngayon naman nagkakaroon pa rin ng struggles nga, like what I've said kanina. Pero at least ngayon medyo na ma-manage ko na kahit papano. And That's siguro good. plus 1K fan na lang, panghuli ko na lang. Surround yourself with, yung ganitong klase ng tao na meron ding mindset na paano mag-ipon, True. paano mag-manage. Hindi yung parang, True. okay, yung sasama ka sa mga tao na puro gasta. Siguro, Totoo. sobrang aliwan na Totoo. yung buhay. Siguro na hindi sila naka-experience ng paghihirap. Pero I think malaking Totoo. bagay yun na, ako for me, thankful ako kay Raquel kasi talagang siya yung number one talagang Bayad ka na talaga. Magbabayad na. Tingilin na niya ako ngayon. Pero yun lang yung sa akin. Maraming salamat sa ganoong mga advice na ngayon is na-actualize ko na. No? Based dun sa mga turo and experience before. Siguro, yung kay Checo, ano ko lang yung hindi naman din siguro magiging mutual yung help doon sa amin. Kasi minsan yan, sasabihin ko na lang, basta maniwala ka na lang, magulog ka dyan. Parang ganon eh. Pero yun nga, parang at the end of the day, ikaw sa sarili mo, parang nako-connect ko lang tuloy doon sa mga previous nating mga sessions, no? Parang laging laging motivated doon sa person na kasi hindi mo naman alam lahat sa totoo lang. 'Di ba? Katulad ng mga nabanggit natin pare-pareho. Ako sama-sama ng loob ko na insurance sa kinuha ng tatay ko kaagad, katulad din ng mga binabanggit ninyo kanina. And siguro ang bottom line lang is bukod doon sa yung admission ng cool, weakness ko to. Yun yung yun kasi kung hindi naging gano'n naman din yung mindset ni Cherry Litz, kahit pa siguro sino bang pinaka mga magagaling sa financial literacy? Ayan, si Chinkitan. Hindi yan, kumbaga hindi siya uubra. Kung Kasi, hindi open-minded. Yes, nag-uumpisa kasi yan doon sa sarili. And yung realization ko, palagi, although tama si Checo, ang dami ko rin gusto pang i-share or ma-discuss din sana, like,
Siguro baka ibang ano na lang yan, ibang session natin, no? Parang, A14 episode na to. oo, sige. Yung walang maliit or malaking income sa taong may values ng tamang paggastos. Totoo. I like that. Totoo. Yan. Yung kasi yung sa atin, sabi ko nga bigyan mo ng 100, kano ba minimum ngayon? 16,000 pesos ang isang taong super galing mag-manage ng gastos niya versus dun sa 1 million na hindi niya alam i-manage yung paggastos niya. Mas ang mag-grow pa doon yung merong minimum wage. Kumbaga parang ganun. Kasi minsan, hindi ko lang alam kung yung pag-aano natin doon as tayo, yung siguro doon din papasok yung traits natin na gusto nating ibigay sa family natin or sa anak natin, sa magulang natin, what's best. Pero sometimes, alam niyo, sa totoo lang marami akong na-encounter na ganyan na, let's say, ito yung income niya, pero pinipilit niya na mapasok sa exclusive school. Sorry sa mga mamahaling school yung anak nila. Something ganyan. Pero, ikakabaon ng Hindi utak. kaya. Correct. Yes. Pero, kumbaga parang nai-stress ka as parent. Pero, alam mo yun, no? Pero yung objective niya naman, gusto kong maganda yung maging education na itong anak ko Parang minsan nakaka-guilty nga na kahit, kumbaga parang siguro yun yung talagang i-match natin kung ano yung income and maganda rin yung, yung lifestyle. Yung i-match din natin yung kinikita natin na parang yung katulad ng sinabi kasi hindi naman siya nag-i-stop sa pag-iipon kung paano mo i-multiply yung income mo. Doon papasok naman yung paano mo inenegosyo, 'di ba? Pero yun yung kagandahan, ma-share ko lang yung kala Cherry Liz. Ang galing din kasi nung naging decision nilang mag-asawa during nung nagpagawa sila ng bahay. Kasi may portion doon sa bahay nila, may paupahan. So kumbaga parang self-liquidating na rin a portion nung kanilang nung kanilang monthly amortization do sa pagpapagawa ng bahay is yung kumikita. Hindi lang siya totally kumbaga parang sa bahay. Although part din naman 'yun kasi kapag nangungupahan ka, mag-e-expense ka rin, 'di ba? So yun yung yung parang at hopefully din sana sa totoo sa school maging part sa school ng BCC dahil sa BCSI dahil kumbaga siya ay owned ng cooperative. So talagang bukod sa pinapa-memorize namin ang cooperative pledge, cooperative yung vision and mission ng cooperative. So partly is nagkakaroon sila ng introduction sa yung alkansya, yung pag-iipon ng ganyan. Kung baga sa Catholic school, nagpapapirma sila sa mga pare ng attendance tuwing Sunday. Sa BCC, through BCSI, is tinuturuan namin mag-ipon. Yan. And hopefully, nice. Maganda. Actually, dati pa, nag-aaral pa ako nun sa PUP. Noon pa, sinusulong na talaga sa mga school na maging part ng curriculum yung cooperative. Kasi alam ko ang school lang na nag-o-offer ng cooperative course is sa sa PUP. Pero kasi yung compared kasi sa bank, sa cooperative kasi may sense of ownership ka Parang part owner ka nung organization na nag-iipon ka, pinapangalagaan mo yung iniipon mo bilang ikaw part na kamay-ari. So, yes, so very holistic yung So, kumbaga parang partly is parang all-in-one package kasi yung cooperative in terms doon sa financial literacy din. And di ko naman masabi parang siguro inadya na lang na mapunta ako doon. Hinahanap ko before na parang gusto ko kasi talagang yung mga NGO works. Yan yung siguro natagpuan ko sa sa cooperative. And totoo yun yung medyo nagigilty ako na parang pag minsan kasi gusto ko rin yung parang sa magulang na gusto kong pagtapusin sa magandang school yung anak ko. Pero mangungutang ka, parang yung ganon tayo naman ako graduate ako public school, di ba? Parang wala namang masama as we grow. Actually sa amin si Hani na lang yata yung nakapag-aral sa private school kasi nakagraduate na yung kuya ko kaya lang nakapasok sa private school during college kasi parang varsity player siya sa basketball.
So siya na yung yung ganun, yung siya na yung naka-enjoy kaya siya naka-school sa private, pero parang wala namang mali. Kasi like sa Marikina Science, di ba? So kumbaga parang, yun yung yung parang, i-stressin mo ba yung anak mo? Kasi ito yung parang, yun din yung isa kong na hopefully ma-discuss natin na lang din sa other session. Kasi medyo mahaba-habang usapin yun na, yung yung matigil, yung cycle na ginagawa sorry po sa mga magulang, yung ginagawa nating retirement plan yung ating mga anak. May part So yun two, yung may part two. yes, may part 2 Oo, kasi I think medyo kailangan mahabang may part usapin two. yan, Medyo nga. yan. So tama na. Okay na ako na sana. So walang maliit or malaking income sa taong may values ng tamang paggastos. So yun na lang. You know what? Kasi dito, diba, medyo mahaba ngayong usapin natin regarding financial literacy and habits. Tingin ko yung sa mga makikinig, lalong-lalo na sa mga sisters na mga kabataan. Kasi pag naririnig nila tayo na sa midlife na, kumbaga, tapos maririnig nila tayo, parang ang dating, parang, teka lang, parang magwo-worry ako. Dapat pala ganito dapat, di ba? So, let just clarify everything na let's just enjoy life, di ba? I-enjoy lang muna natin yung buhay. Darating at darating na meron tayong self-realization. At pag dumating yon, sana i-grab na lang nila yung realization na yon. And I just want to impart na yung gusto nating iligay natin sa ganung sistema na lahat tayo, meron tayong mga pinanghahawakan na dapat sa savings, yes, dapat walang pressure, di ba? Para less stress, di ba? Dito sa savings, sa mga expenses, yung mga ganyang bagay. Pero I think ang bottom line natin is we need to really know ourselves and know our character traits. Iyon yung kasi yung tanong kanina ni Mama Pen. Kasi 'di ba, kailangan ko ba humalo ako sa mga ganitong klaseng tao? Kailangan ko ba matuto ako mag-ipon ng ganito? Kailangan ko ba natutunan ko siya na dapat ganito? It's all about ourselves pa rin. Na knowing yourself, your abilities and skills. When you know that, when you know them already, you convert them into portfolio income. Yun yung maganda kasi ating kasi 'di ba, bubuin mo yung sarili mo and you're building your own portfolio and you can sell yourself. 'Di ba? Tapos that's the time you can generate income and that's the time pwede mo nang i-allocate kung saan tayo mapupunta. So I think yun yung maganda nating realization, generalization for today na to know more about ourselves, to know more about our abilities and skills, and convert them to portfolio income. Ba't tumahimik ka dyan? Ang daming Para topic mag-check in. pa. Dapat pala hati natin siya sa portion, no? Oo nga. Yung sa start mo, nung kabataan mo, ano yung mindset mo before? Tapos ano yung nag-trigger ng shift, no? Para magkaroon ka ng parang change, nagkaroon ka ng parang, yun nga, shift ng mindset mo. And then ano na yung mga current na ginagawa mo now para mas mapaunlad mo pa yung nasimulan mo, parang ganyan. So I think it's very ako I plus one doon sa sinabi kanina na kung pwede na magkaroon pa tayo ng separate episode, no? To further discuss pa, and siguro tayo naman hindi tayo nagpe-pressure, but somehow sharing our experiences para at least somehow meron silang mapulot, 'di ba? Sana may mapulot sila na parang sa meron. Oo, na knowledge, meron silang head start. Kasi tayo dati wala tayong ganyan, di ba? Wala tayong head start At least ngayon is based sa mga actual experiences natin, mapapaisip sila without pressure again na okay, ano pala yung maganda natin gawin para hindi ka hirap, ano yung mga siguro mas ganda si Raquel makakapag-advise siya. Ano pa yung mga structured methods natin or methodology para mas ma-manage pa natin yung pera na pumapasok sa atin. Ganun. Right. And I guess I fully agree with everyone. This is the topic wherein you'd notice that I've been most of the time silent because I'm really learning a lot. And pero kasi, kasamahan na to ng sisters, kahit kailan hindi tayo magkakaroon ng sapat na oras to discuss so many things,
you know, with our experiences, struggles, and wins in the midlife part of our life, no? Pero kasi, siguro yun din yung sinasabi ko kanina, na it's not all about financials. Na huwag mong hintayin na magkaroon ka ng pera bago ka mag-isip ng financial management. It all starts with investment. And investment doesn't necessarily have to be equal to money. Yeah. Investment of time, investment of education, time meaning you can start anytime. It's never too early, it's never too late. You can always start now. Now is the best time. No other time is better than now. Next is investment with the people that you surround yourself. Right? Are you going to really benefit from them, learn from them? If not through your own experience, just like what Matthew said earlier, na it all starts from within, knowing yourself and how to build your own portfolio. Make use of the people around you, because aminin natin, you are not the best in all aspects. Other people will be better than you. So instead of being envious of what they have achieved, rather be a sponge in trying to learn more about how they achieved it. Sometimes it's easier for us to say, ang swerte naman niya, may bahay at kotse na siya. Yeah. Pero hindi natin nakita yung struggle na pinagdaanan niya para ma-achieve yung bagong kotse na yon, yung bagong bahay na yon, and all that. Pero that's a very good insight from everyone. At katulad nga ng sinabi ko, time is a very big investment which we do not have currently, pero let's allocate a few more, kasi ito yung pinaka-aabangan ko rin, yung tarot reading from Sir Matthew. Sir Matthew, okay, if you would like to oras. Ay. Let me just have disclaimer again, ha? Ang ating tarot cards ay hindi for fortune telling, ha? Ito ay para lang mas makilala lang natin ang ating sarili. We'll have the first card for Mama Pen kasi siyang unang-una. So, yung Page of Wands para kay Mama Pen, kasi 'di ba pag sinabi nating mga yung bubunutin muna natin, ulitin nga natin na this is not for fortune telling. Para lang ito ay mas maintindihan lang natin kung ano yung nangyayari sa ating ginagalawan, ha? Kasi baka mamaya ma-misquote ako na ako isang manghuhula. Manghuhula. Hindi ako manghuhula. With a PhD. Oo, di ba? Hindi ba nakita na panghula? Okay, so yung Page of Wands would be for instability and indecision. So warning lang naman siya for the coming year or for yourself na kailangan mas mag-focus tayo dun sa mga bagay-bagay na inaanuhan natin. So yung mga hindi natin mapagdesisyonan ng mahusay. So ito na yung right moment bago matapos siguro ang taon. Siguro ginamit din ni Lord, 'di ba? Kung anong God ang ating pinaniniwalaan na ginamit lang siyang sign or parang symbol or sign para mas maintindihan natin na kay Mama Pen, mas tingnan mabuti yung mga bagay-bagay na na-overlook. 'Di ba? Meron tayong mga dapat maging bigyan na rin ng desisyon na dapat ito ay pagdesisyonan na. So madami kasi para mga cliffhangers, madaming mga bagay na hindi pa masyadong nabibigyan ng pansin pero dapat talaga desisyonan na. Yun lang yung sinasabi nung Page of Wands. So hindi na natin pa masyado pahabain para baka magkaiyakan pa tayo. Okay. Next session na ulit yan, yung reaction. Ito naman para kay Checo. Ayan. Kaya lang makikita niyo ba? Swords. Kita ba? Medyo, oo. May mga espada. Tapos ano ba yan? Parang nakahiga? Gardens. Oo, yan. Okay. So, Ano yan? ito naman ay yung Four of Swords, yung para kay Checo. Doon naman sa Four of Swords naman, ang kailangan lang naman dito ay all about precaution and avarice. Parang inaano lang na, parang yung tipong na, siguro medyo medyo related sa mga sinabi niya kanina,
na medyo madami na yung pumapasok. So, Ang dapat taray, wala. medyo Hindi na maliit yung anuhin sweldo. muna natin yung greediness, sakto lang. 'di ba? yung tipong alam naman niya siguro mag-manage talaga. Pero ang inaano lang nito, yung parang it's just a simple precaution and testament, 'di ba? Na ito yung meron ako ngayon, tapos ito yung pinahahalagahan ko at pinagpapasalamat ko, na wag kang umalis dun sa construct ng being thankful kung anong merong pumapasok. Kasi pag nalabas ka doon, magkakaroon siya ng tendency na to achieve more, na parang maka-clouded na yung utak natin na ay gusto ko pa at gusto ko pa. Mas lalong dadami din ang stress. Yun yung doon. Okay, eto naman kay Raquel. Bakit may extra dyan? Steve. Ano Kaya ba? yan? Hindi ko makita. Teka nga, Wala, hindi makita. teka lang. Ba't tayo yung doon sa no? Nakatawa tayo dito sa... Ganyan. Hindi makita. Ganyan. Ay, ganun daw sabi ni Anika. Siguro yung mata, dapat makita nung cellphone mo Ang yata ganyan. yung mata mo. Ayan. Pero ganyan. Mata mo, Lapit ilabas ka, mo yung mata lapit mo, ka na ko. Matthew. Yan. Dito na? Ayan. Ito na naman yung technology crisis. Dito na ba? Yan. Ayan, Kita na, oo, kita na. At ang dami. Okay. Ano ba yun? Ano yan? Ang tawag doon? Yan. 10 of Pentacles. Ano yun? Yung 10 of Pentacles, ang sinisimbolize naman niya para kay Raquel, in terms of, we're talking about finances ha. So, yung 10 of Okay. Pentacles, ang sinisimbolize niya, tulad ng sinabi niya kanina, yung charity work, di ba? Yung nabanggit din ni Raquel yung kanina na we're looking for NGO, yun yung ginamit mong word kanina, di ba? Yun yung mga, nandun yung puso mo. So, ang sinasabi ng 10 of Pentacles is to look back, tapos yung mga losses na hindi mo siya dapat i-consider na losses, you consider them as gift-giving. Okay. So, madaming mga bagay na tayo meron tayo mga ilalabas, pero let's just consider everything na parang it's gift-giving, na hindi siya kabaliktaran. Yan. Tapos, para kay Julie. Julie. Kita agad Ace of Swords. Kita agad? Yes. Ang galing Ayan. Para kay Julie naman ay ang Ace of Swords. Dun sa Ace of Swords, ang sinasabi with regard to our ang tawag dito, finances or pera, kumbaga, dapat hindi tayo maging clouded with not just really about pera itself, but not about the real definition of joy. Ayun, looking for the real definition of happiness. So, yun yung para sa kanya. So, that wraps everything. O sige, para sa akin na din. Ayan, the Yeah. Hierophant. Ayan, the Hierophant. O, para sa akin naman, for the Hierophant, ang Hierophant, ang sinasabi nito ay yung tipong of course, to look back and to have this particular good understanding about overkindness. Yun yung weakness. O sa bagay, yun naman ang weakness ko, overkindness. So, minsan dapat talaga manindigan. Yun yung mga dapat pupuntahin. Di ba? May mga ganun tayong mga pagkakataon. So, binibilisan lang natin yung nakakatuwa ating si reading. Matthew. Alatang kumbaga parang pagpili mo nung card, alam mo agad na parang bagay talaga to dito sa Oo, sa side ng buhay kong ito. Pero, there's no such thing as, for me, na over-kindness, no? Similarly, sa over-thankfulness. So, let's make use. Thank you so much, Matthew, Raquel, Checo, Julie, and myself for today's podcast episode. And we would like to thank, of course, some of the few folks
that has been very instrumental doon sa ating mga number of views for last week episode 2 and last week episode 1. And that's for tradition and who we are, no? Simula. So yung simula, respectively, which is very, very important. I would like to start off by George will always be number 1 in my slot. George has been very helpful from Love you, George. Technical support that he's been extending, and Thanks, not only that, George. it's Thank really you. showing that level of concern. And of course, mabilisan na lang. Thank you so much sa nanay ko na nanonood daily, multiple times a day, na nag-share. Similar with Christine Velasco of Murga. Thank you so much for Thank you, the continuous life. And Thank you. Thank Sino yung you. meron ba kayong mga gustong pasalamatan din? Yun yung aking gustong pasalamatan on my end. ako, thank you and happy birthday to some of my good friends. Happy Texon, Doc Happy Texon. Thank you very much sa mga insights mo, pate. Belated happy birthday. Ka-birthday niya rin si Myra, December 21st. Happy birthday, Mama Myra. And then on the 23rd, my good friend from Canada, Carol Lau. She's always following and then nagbibigay din siya ng mga insights with respect to topics. And Todd Gold, one of my good friends, fiancé. Yan. Isa sa mga non-Filipino Thank speaker you. pero tina-follow tayo. Thank you. Thank you. Ako, habol ko lang yung mga ka-office mates ko, no? Especially sila JC, si Weya. Thank you sa si Rina na nakikinig sa podcast. Iril Gay, Karen Loredo, Fuy La Cuesta, thank you so much. Thank you to all my students. Ako naman, sa BCC family, at saka sa mga friends ko from Yes, elementary, BCC. Carla, yes. Natutuwa sila dito sa natin, dito sa Thank you, podcast. thank you. Kilala kayo lahat. Thank you. Yan. Thank you sa mga loved ones natin. Thank you. Yes. Na sila, excited na sila sa dun sa live. Yeah. Live session. Right. Ako naman parang hindi. For compliance, Yes. or else. Or else. So once again, Yan. thank you so much. Thank you Thank everyone. you. Thank you rin kay Jo Advance sa Merry BCC. Christmas. Thank you. Merry Advance Christmas to Happy New all. Year. Enjoy your Merry party. Christmas and Happy New Year. Merry Buti Christmas. na lang reunion. Bye. 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 Bye.